Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Meta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about 7 essentials, Trinity, salvation by grace. And our scripture is all about Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapahayag po na ating kaligtasan na isang biyaya mula sa Diyos na natanggap or matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ito ay hindi resulta ng ating gawa o anumang mabuting gawa, kundi isang libre at walang bayad na kaloob mula sa Diyos upang walang sino man ang makapagmalaki. So, dadahon naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching po natin is, salvation is by grace through faith in Christ. So, yung kaligtasan kasi natin ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap o kabutihan. Ito ay biyaya mula sa Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, walang dapat anumang mabuting gawa ang makakapagligtas sa atin kundi ang tiwala lamang sa ginawa ni Kristo at sa krus. Pangalawa po is salvation is a free gift of God. So, yung kaligtasan natin ay isang libre at walang bayad na regalo o regalo mula sa Diyos. Ito ay isang bagay na maaari nating pagtrabahuhan o kitain. Ibinigay ito sa atin dahil sa walang hanggang pag-ibig at habag ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling kakayahan o kagalingan. Pangatlo naman po is yung salvation is not from ourselves or by our works. So, ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa atin o sa ating sariling mga gawa. Ito ay biyaya ng Diyos upang walang sino man ang maaaring magmalaki. Kasi ang ating kaligtasan ay nakabatay lamang sa ginawa ni Jesus sa krus at sa ating pananampalataya sa Kanya. So, dadako naman po tayo sa ating application. Pasensya na po. So, yung first application natin is believe and be saved. So, manampalataya tayo kay Jesus at tanggapin ang Kanyang libreng kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay nailigtas at nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. So, dapat nating tanggapin ang Kanyang biyaya at ipamuhay ito sa pang-araw-araw. Pangalawa naman po is do not add anything to faith. So, dapat talaga hindi tayo nagdadagdag ng anumang gawa o ritual sa pananampalataya upang makamit ang kaligtasan. Kasi ang pananampalataya kay Jesus ay kailangan yung pananampalataya kay Jesus lamang ang kailangan upang tayo ay maligtas. So, ang anumang dagdag ay magpapababa ng halaga sa ginawa ni Kristo para sa atin. So, last application naman po is prove our salvation by good works. So, dapat, bagamat man ang ating kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng gawa, ang ating pananampalataya ay dapat magbunga ng mabubuting gawa. So, ang ating buhay ay dapat magpakita ng pagbabago at kabutihan bilang patunay ng ating kaligtasan at pagmamahal sa Diyos. So, dadahon na po tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about why is our salvation purely by God's grace and not by our good works. So, yung ating kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos dahil sa ating sariling kakayahan at gawa ay hindi dapat o hindi sapat upang makamit ang kaligtasan. So, yung kasalanan ay napakalaking epekto sa ating buhay na wala tayong kakayahang iligtas ng ating sarili. Kaya't ang Diyos sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at habag ay nagbigay ng kaligtasan bilang isang libreng regalo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. So, kung ang kaligtasan ay batay sa ating mabubuting gawa, ang mga tao ay magkakaroon ng dahilan upang magmalaki at magtiwala sa kanilang sariling kakayahan sa halip na sa Diyos. So, pero dahil sa biyaya ng Diyos, walang sino man ang maaaring magmalaki at lahat tayo ay nagiging pantay-pantay sa harap ng Diyos na nagpapakita ng Kanyang kadakilaan at pag-ibig.